Talakayan naman natin ang naging pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan. Kasama natin ngayon sa studio si Dr. Ron Bridget Vilog, eksperto sa Japanese Studies at Chair ng International Studies Department ng De La Salle University. Magandang umaga po, Professor Vilog. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa mga nanonood. Okay, Prof, kakagaling mo lang sa Japan, nag-attend ka ng conference. Walang connection ito doon sa pagbisita ni Pangulong Wala naman. Duterte? Umattend ako sa Nagoya at si Pangulong Duterte ay nasa Tokyo. So, halos sabay kayong nasa Japan. Tama so, po. namomonitor mo rin yung Japanese media, may mga nakakausap ka rin ng mga Hapon na mga impluensya doon. Anong naging impression nila kay Pangulong Duterte? First time ni Pangulong Duterte bumisita bilang Pangulo sa Japan. Well, una, syempre naging excited sila sa pagdating ni Pangulong Duterte dahil napakasikat ni Pangulong Duterte noong na-elect siya as president. Nakita nila kung paano siya magsalita, nakita nila kung paano niya i-criticize ang US, at nakita rin nila kung paano siya magmura. In fact, sa Japan nakakatawa kasi dito sinesensor natin syempre yung yung pagmumura niya, pero doon talagang halos paulit-ulit dahil hindi nakasensor dahil it's they don't understand it anyway. So, yung pagmumura niya na ini-ere doon, yung Filipino? Kasi nagmumura doon siya sa English, no? Nagmumura siya in Filipino, no? Okay. So, yung English, sinesensor ba nila? Hindi rin? Hindi rin eh. Okay. Hindi rin. So, nagugulat sila na ito ang Pangulo ng Pilipinas at syempre ang mga Hapon sa kultura nila, no? Ang Pangulo ay dapat ganito, ang Pangulo ay dapat ganyan, no? Meron dapat siyang pinapakita na formalidad, no? Pero nakita nila nakakaiba tong Pangulong to. Kaya talagang naging popular siya. Masasabi nating hindi ganun kapositibo yung pagiging popular niya before, no? Pero ngayon nung bumisita siya, talagang napaghandaan yung pagbisita niya, napakita sa media, napag-usapan, Howie, no? Napag-usapan sa media kung bakit, ano ang pinanggagalingan ni Pangulong Duterte, bakit siya nagmumura ng ganon. May mga analysts sila na nagsasabi na hindi naman talaga niya minumura ang si Obama. It's just an expression. So, in a way, no, naintindihan or naipaliwanag sa mga Hapon kung bakit or ano yung pinanggagalingan ni Pangulong Duterte. Pero kasi may mga obserbasyon na si Pangulong Duterte was on fairly good behavior, no? Compared to previous overseas trips. Nagmura ba siya sa Japan? Parang wala kaming maalala. Nagmura siya doon. So yung ini-ere nilang pagmumura ni Pangulong Duterte, galing yun sa mga nakaraang pagbisita sa ibang bansa? Actually, nagmura siya ng maraming beses nung kadarating lang niya at kaharap niya ang mga Pilipino, ang overseas Filipino community in Japan. At binatikas niya ang US doon. At binatikas niya syempre yung mga pag-criticize sa kanya ng Estados Unidos. Okay, itong pagbabati ko sa Amerika na malapit na kaalyado ng Japan, no? Almost as much as the Philippines has been, ano? Yes. May pangamba ba ang mga Hapon, yung mga opisyal, yung mga eksperto na kakausap mo, at saka mga ordinaryong Hapon, sa itong sinasabing pivot ni Pangulong Duterte mula Amerika sa China, nakalaban naman ng Japan? Masasabi natin nag-alala, no? Especially nung nagpunta siya ng China at nagsalita siya tungkol sa Amerika, nagsalita siya tungkol sa pagkakalas ng alyansa. Doon na nagsimula yung pangamba, no? Kaya masasabi natin na itong pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan, naging medyo, in a way, no, matagumpay dahil naipaliwanag niya rin sa mga policymakers, sa gobyerno ng Japan, na wala namang pagkakalas na mangyayari. At hindi naman talaga tayo makikipag-alyansa na sa China, at hindi naman talaga tayo, hindi natin babaliwalain yung award sa atin ng International Tribunal. So, masasabi natin na naging, napaliwanagan naman at nawala yung ganung concern ng gobyerno ng Japan doon sa posibilidad, doon sa pinangangambahan nila na baka nga masyado na tayong dumikit sa China. At saka yung pangamba na baka nga kumalas na talaga tayo sa Amerika.
So, kumbinsido sila doon. Kasi dito sa atin, marami pa rin hindi kumbinsido na hindi nga ganun ang magiging direksyon natin. Kasi medyo matatapang din yung mga salita ni Pangulong Duterte doon sa separation. Of course, na-revise na niya yung wording niya, no, doon sa magiging relasyon natin sa Amerika. But at the same time, he does not have any bad words to say about China, but at the same time, hindi lang yung may batiko siya, pero minumura pa niya ang Amerika at ang perception pa ng iba, pati yung Pangulong Amerika ay minsan namura na niya. Kasi Howie, matatag talaga ang relasyon ng Japan at saka ng Estados Unidos, no? At masasabi natin na ang Japan ay talagang mas magbe-benepisyo siya, they will benefit kung talagang mapapangalagaan pa rin natin ang relasyon natin sa US, no? Mas matatag ang relasyon ng Amerika sa atin kung mapapatatag natin to or kung mababalik natin yung dati, masisiguro ng bansang Hapon na mas mapoprotektahan sila ng Amerika. Alalahanin natin na ang Japan ay meron pa rin silang mga constraints, no? Legal constraints dahil merong Article 9 yung kanilang konstitusyon. That means sa Article 9 kasi ng konstitusyon nila, Japan renounces war forever, no? So that means hindi sila pwedeng magkaroon ng militar, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga instruments of war. Kaya talaga nakadepende sila sa Amerika. Kaya, kumbaga self-defense. Oo. Pero may military sila. Malaki yung militar nila. Malaki ang, actually, sa akademya, no, tinatawag namin ito reinterpretation ng constitution nila. Kasi talagang, dati naman talaga bawal. No? After the Second World War, sabi ni MacArthur, sige, yan ang constitution ninyo. Pero dumating yung time na limited lang sila ng 1% lang ng GNP nila ang pwede nilang gastusin sa military. Pero dahil gumanda ang ekonomiya nila, talagang well, kahit 1% ng Japanese economy, napakalaki yun. Oo, malaking pera yun. Pero dumating din yung time na tinanggal na nila yung ganong ceiling, no? So ngayon, nag-e-expand na ang Japan ngayon, no? At meron ng mga initiative na baguhin ang konstitusyon. Meron lumalakis na yung ganong boses na baguhin ang Japanese Constitution at payagan na talaga na tinatawag na normalize ang Japanese, ang militar ng Japan. Kasi may territorial dispute din ang China at saka Japan. Tama po. Doon sa North, tsaka baka mas tensionado pa nga yung North Asia kaysa dito sa South China Sea in some ways, no? Tama. Kasi nandyan din yung Korean Peninsula na medyo tensionado rin. At saka kailangan nating alalahanin na hindi lang naman kasi territorial lang issues ng China at saka ng Japan, no? Marami pinanggagalingan yung mga issues nila territorial, tapos hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve yung mga issue nila tungkol sa digmaang pandaigdig, no? Dun sa mga nangyari sa Nanking Massacre, hindi pa rin nila, pinag-uusapan pa rin ngayon ng comfort women, nagpo-protesta pa rin ng bansang China sa yung pagre-revise ng history ng Japan, no? Well, speaking of history, kasi may history din tayo. Meron tayong medyo tortured history din with Japan in terms of World War II, no? Na may mga World War II survivors at combatants na buhay pa hanggang ngayon. Naalala yung mga massacre ng Japan sa Maynila at sa iba pang lugar, yung pang-aapi nila sa mga Pilipino. Pero kahit minsan hindi binanggit ni Pangulong Duterte itong mga ganitong aspeto ng kasaysayan natin nung pumunta sa Japan. Very interesting, Howie, no? Maraming factors na kailangan nating alalahanin dyan, no? Kung bakit ganun ang pakikitungo ni Pangulong Duterte sa mga Hapon. Sa nakikita ko, no? Una sa lahat, mayor siya ng Davao. Sa Davao kasi, it's actually the home of Japanese Nikkei, yung tinatawag natin mga Philippine Nikkei-jin. Malaki ang Japanese community, very vibrant ang Japanese community sa Davao. So talagang nagkaroon siya ng magandang interaction at relasyon sa mga Hapon doon. That's one thing. Another thing is, albatid ni Pangulong Duterte na talagang maganda or malaki ang contribution ng bansang Hapon sa
development ng Mindanao. Kasama na yung initiative doon sa peace process. Maalalahanin natin na ang Japan ay na-involve kahit doon sa international monitoring team na talagang tumututok doon sa usaping pangkapayapaan. Alalahanin natin na ang Japan din ay tumutulong sa pamamagitan ng Jaybird, okay, mga ODA na yan na talagang nagbibigay ng tulong para mapaganda ang infrastructure at saka magkaroon ng tinatawag nga ng mga projects para dun sa human security, no, ng mga tao doon sa area na yon at lalong mapag-igting yung prospect ng kapayapaan doon sa lugar na sa Southern Mindanao, Southern Philippines, no? So maganda ang contribution ng Japan sa peace process at sa Mindanao. Kaya palagay ko ayun yung isang bagay na pinanggagalingan niya. At pangatlo, Howie, kaya siguro hindi niya ganong kinikriticize ang Japanese government. Sa palagay ko kaya lang naman talaga maanghang ang salita niya sa US is kasi doon sa konsepto niya na nangingialam ang Amerika doon sa human rights, doon sa extrajudicial killing na issue, doon sa pamamalakad niya doon sa pagkitil or sa pag-manage ng ating ano tawag dito sa drugs, no? Pero sandali. So ang sinasabi mo, parang ginagamit niya tong mga historical grievances para mangontra lang doon sa pagbabatikos ng ibang bansa. Kasi nga, hindi siya binabatikos ng Japan. Therefore, hindi niya binabanggit itong mga issues natin with Japan, such as itong mga World War II reparations, comfort women. Kasi may issue pa rin tayo hanggang ngayon sa mga comfort women. Wala pang formal apology ang gobyerno ng Japan. Wala siyang binanggit ng mga ganon. So, in other words, yung mensahe, kung hindi siya ibabatikusin ng ibang bansa, hindi niya ibibring up itong mga historical grievances. Kasi itong sa Amerika, yung binabanggit niya, 1906 pa. Pero yung World War II na 1940s, na mas recent, mas may buhay pa nga ng mga survivors, parang hindi nabanggit kahit minsan. Kasi nga, parang ang konsepto niya, lagi nangingialam ang bansang Amerika, no? Dun sa kanyang pamamalakad. At saka, ang Japan naman, at saka parang sinasabi niya rin, no? Sige, tumutulong kayo. May mga aid, tumutulong nga kayo dito sa amin, pero may mga kondisyon naman kayo. Alalahanin natin, Howie, na yung tinutulong naman kasi ng Japan, ibang-iba, no? For example, yung Japanese ODA na kinocontribute ng Japan. Overseas Development Assistance, oo. Yung ODA na yan, pinamamalakad yan sa prinsipyo ng self-help, sa prinsipyo din ng parang non-intervention or non-interference. So, hindi sila nangingialam, no? At pangatlo, meron din prinsipyo na ikaw yung request-based assistance. So that means hindi kagaya ng aid na binibigay ng US or yung ibang mga aid na talagang may condition. Ang Japan naman, ang Japanese Overseas Development Assistance, kahit papano, hindi nangingialam doon sa mga proyekto o doon sa mga walang mga ganong kondisyon. Kaya hindi ganong ka-harsh or hindi ganong ka-sama yung pakiramdam or sentimiento ni Pangulong Duterte sa bansang Hapon. Okay, so sa madaling sabi, na-reassure naman yung mga Hapon na doon sa mga intensyon ni Pangulong Duterte at hindi madidisrupt yung rehiyon in terms of yung power relations masyado. Sa palagay ko, na-reassure naman sila, pero very strategic, of course, ng Japanese government. Tinututukan pa rin nila yan. In fact, talagang pinag-aralan nila ang kilos ni Pangulong Duterte. No? Bago siya dumating, pinag-aralan nila yung psychology of his foreign policies. Kasi nakita nga nila, no? Bakit ganun yung naging asta niya or bakit ganun ang naging pronouncement niya sa China. Ano yung dapat gawin ng Japanese government pagdating niya. So, kinakalkula nila lahat, no? So ngayon, natuwa sila actually, no, Howie. Maganda yung mga sinabi ni President Duterte sa Japan. Ayun naman yung nag-reassure sa mga Hapon dahil yung mga kataga niya na para magkakapatid, yung mga kataga niya na
matatag ang relasyon, no? Ayun yung naging reassurance ng ng publiko na talagang may sinseridad naman itong presidenteng ito sa atin. Okay, so it sounds like a successful trip. At It saka, is. minsan pag-usapan din natin yung analysis nila ng psychology ng foreign policy ni Pangulong Duterte. Maraming salamat, Dr. Ron Bridget Villog, eksperto sa Japanese Studies at Chair ng International Studies at Department ng De La Salle University. Maraming salamat din. Maraming salamat.